Visit na ako eh. Parang walang mga anak eh. Ngayon, nag-delete si Andy. Anak, wag niya lang sabihin na nahalata natin. Nag-delete si Andy ng story. Siguro napagsabihan ng mga tropa. Siguro sabi ng mga friends niya, "Oh my God, Andy, you're so very emotional. We understand you. But you should calm down, you know. You should delete those posts." Ay, mali. You should delete those posts. Because maybe he will be on the bad light. Tama ba English ko? Basta mapasama siya. Bottom line, mapapasama lang siya dun sa mga story niya. So, anong ginawa niya? Dinelete niya. Delete. Tapos, iniwan lang niya yung isa. Nakita niya ba? Hindi niya pa nakikita. Dinelete niya. Wala na. Inunahan na natin ng screenshot. Tayo po ba mga mokasang dami-dami ng mga pages na nag-post. Pero dinelete niya. Siguro na-realize niya, oh my God, emotional lang ako kayo ng tanga ko. Ito pa malupit dyan. Di ba? Hindi mo na dapat pinost pa. Mali. Ulit. Reset. Mali. Again. Hindi mo na dapat ginawa. Di ba? Yung pagkonsulta kay ChatGPT. Tama ba yun? Magkonsulta ka dyan sa ChatGPT. Hindi, talagang wala ka lang sa tamang hulog ng pag-iisip kasi very emotional ka dahil selos ka dito kay couple tattoo girl, di ba? Diba? So, anong point? Hindi mo na dapat ginawa. Pinost mo pa. Kumuha. Wait lang nga. Nagpa-comfort kay ChatGPT, Anes. Na, kawawa man si girl. Selos, no? Sobrang selos, wala siguro makausap. Nagpa-comfort kay ChatGPT. Hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi ka na dapat kumonsulta dun sa AI. Abay, in-story mo pa, no? Eto na, no? O, simulan natin ang punot dulo ng lahat. Ano bang punot dulo ng lahat nito? Yung tato. How do you pronounce it in Tagalog? Yung tato. Tama ba? Yung tato. Yan ang punot dulo ng lahat nito. Kasi nag-away pala si Andy sa si Pilmar. Tapos nung nag-away pala si Andy sa si Pilmar. So, ang kinakainis ni Andy, ang kinasiselos niya, imbis na sabihin mong mag-ayos kaming duha, imbis na pag-ayusin mo kami bilang kaibigan, bilang BFF, na nagpatato pa kayo. Kung kailan vulnerable yung mister ko. Diba? Kaya gigil na gigil si ate girl. Ito namang isa! Ba't ka magpapakopol tattoo sa kaibigan mo? Ano yun? Buti sana kung boy to boy. Kung BFF mo talagang solid eh. Tapos magpatato kayong dalawa sa braso niya eh. Walang problema doon. Kaya lang, Brad, babae yan. Ginagawa mo. Anong klase o level ng pag-iisip ang meron ka para magpatato ka, magpa-couple tattoo ka sa kaibigan mong babae? Ano nalang mararamdaman ng asawa mo? Hindi ka nag-iisip ba? May mga anak pa man din kayo? O baka ito na yung dahilan mo ito na yung pinaka-way mo para maka-exit ka sa relasyon na yun dahil busit na busit ka na rin dun sa isa. Feeling ko naniniwala ako na hindi ka ganun kasyunga. Feeling ko may purpose to, na para once and for all, hiwalayan ka na nitong magkalintik-lintik na magkagulo na kayo. O eto na, eto na. Siyempre, visit ka. Ate girl, ito na, sa babae na to, kay Andy. Siyempre, busit ka. Kasi yung mister mo, merong couple tattoo doon sa BFF niya na babae. Imbis na ipa-delete mo, imbis na kausapin mo yung mister mo,
at ipa-delete mo yung tattoo, tama ba yung delete? Ipabura mo yung tattoo, ipa-erase mo yung tattoo, anong ginawa mo? Nagpaka-emotional ka. Para kayong teenager, te. Pinost mo. Anong magagawang tama sa relasyon ninyo yung pag-post mo? Ano nangyari? Nasira ka lang, te. Napahiya lang kayong dalawa. Yung dapat na sana'y pwede bang maremedyohan, kaunting erase lang yun eh. Papa-laser erase lang yun eh. Dapat pwede pang maremedyohan yung problema. Hindi mo na sana binroadcast na yung mister mo nagpa-couple tattoo sa BFF niya, pinagsigawan na pa sa mundo. Kaninong kahihiyan yun? Sa'yo rin yun eh. Eto na. In-announce mo na nga. Nainis ka, nagpa-post ka, oh. Nangyari na ang nangyari. Okay, given na yon, oh. Ngayon, what's next? Sana, inayos mo yung post mo pagkagising. O, anong ginawa mo, te? Inuna mo pa yung ChatGPT kausapin eh. Kakainis. Kakagigil. Kakapanginig ng laban, nakakapikon. Imbis na ayusin mo, isettle mo kasi naging emotional ka kagabi. I-correct mo yung mali mo kagabi. Anong ginawa mo? Dahil kinausap mo yung ChatGPT, kinausap mo na nga yung ChatGPT, yung AI, pinost mo pa. Kakainis. O tapos ano, eto na. Puro mga kalintikan ang nangyari eh. Clusterfuck eh. Pinipensahan mo naman. Imagine mo, sinira mo publicly yung asawa mo. Sinira nyo yung relasyon ninyo, pinahiya mo yung sarili mo, tapos ending dinipensahan mo siya na never cheated on me. Eh di sana hindi mo pinost never cheated on you pala. Kakainis. Kakagigil, no? Never cheated on you naman pala, maayos naman pala. Di sana, yung isang pagkakamali niya, sana ang pinukusan mo, yung siyam na tama na nagawa niya, tapos niremedyahan nyo, inayos yung isang pagkakamali na yon at hindi mo pinost. Sumablay, baka wala rin sa tamang paghulog ng pag-iisip ngayon yung mister mo eh. Alam mo yun, hindi naman laging stable ang mental health ng tao. O sumablay, nagkamali, o i-correct nyo privately, ipabura mo yung lintik na tattoo. Diba? Tapos hindi depensa pa, o sino ngayon mukhang tanga? Sino ngayon mukhang tanga? Ikaw! Ngayon magde-delete ka ngayon, ewan ko sa inyo!